Hello mga kapano kaya, welcome back to our new episode. Ngayong Father's Day, meron tayong mga special na bisita. Hindi lang sila listeners, sila ay mga tatay. At ngayong episode, maririnig natin muli or mula sa kanila mismo ang salitang ano ang totoong buhay ng isang ama, ang tunay na bagay na hindi niya madalas sinasabi pero gusto niyang marinig or yes, para sa atin. So let's welcome today our special guest. So sila yung mga loving dads natin and also hardworking and sila yung mga certified super tatay. Sina Daddy Marlon, Daddy Jovern, and syempre si Daddy King. So, kamusta naman po kayo? Kamusta ka Kuya Marlon? Okay lang, trainer. I'm Okay doing lang? good, doing good. How about you? Okay lang. Kabado? Ayan, huwag kayong kabahan. Kahit ikaw, sir. Ako okay lang naman so far. Okay lang naman so far. So, punta tayo dun sa mismong first question natin. So, paano mo describe ang buhay bilang isang ama? And ano yung mga priorities na nabago since naging tatay kayo? I was 18 nung mag-asawa ako. Actually, katatapos lang ng high school noon. And then, uso pa na yung tanan noon eh. Bali, ang ginawa ko no na, klase ko siya ng high school. Bali, ang ginawa ko, to make it short, na parang nanghiram ako ng kwintas kay lola ko. Sabi ko, attend ako ng birthday. Pero may balak na talaga kami na magtanan. So, naisangla ko yung kwintas ni lola para nag-board kami for one week lang eh. And then, umuwi kami. Wala naman naging problema sa side ko tsaka sa side niya. Na-accept naman kami ng mga family namin. And then, yun, bali, I was 18 nung magkaanak din ako. Pagbatang ama ka parang, yung priorities nag-iiba as you grow old eh. As you grow old, mag-iiba yung priority mo na parang sila na yung magiging focus mo. Masaya, of course, masaya maging tatay. Masaya magkaroon ng pamilya. And then, lalo na yung nakakapag-provide ka sa kanila kasi nga sabi nila, you must be a good provider for your family, for your sa mga pamilya mo. I've been doing this and that. I don't care if it's a white collar or blue collar job siya as long na may provide ka sa kanila. Okay ako dun eh. Yun talagang challenging. It brings out the men in you, ika nga, na talagang masuportahan mo sila. Doon may mga bagay sila na gusto na hindi kaya ng may bigay ng budget mo, doon talagang minsan parang dinudurog yung puso mo eh. So yung dapat minsan nabilhin mo para sa iyo, talagang napupunta na sa kanila. Pero sa kabila nun, of course, masaya ka eh. Masaya ka na ibibigay mo kahit hindi talaga sapat. Alam mo yung ikaw yung unang napupuntahan nila na kahit konti nabibigyan mo sila. And I remember then yung father ko, meron yung gusto ko, sige, para magkaroon din kayo ng context sa end ko. Kami kasi, hindi kami ganun kamayaman. So, my father is a farmer, my mother is a housewife. So, kung regarding doon sa financial na nakukuha ng father ko, doon sa mismong pagsasaka, hindi siya ganun kataas. So, alam naman natin, simulat sa pool, malaki yung nagagastos kapag nagsasaka ka, pero konti lang yung kita. So I remember, sabi ko kay papa ko na, gusto ko ng bola. Alam niyo, kahit yung plastic lang ang bola na tumatalbog. Pero kahit laruan, hindi nila mabigay sa akin. Kasi nga, doon pa lang sa mismong financial, mahirap na. Okay? And then, one day, ang ginawa ng father ko is, kumuha siya ng kahoy. So, hindi, totally, isang malaking kahoy lang siya. And then, ginawa niya or finorm niya as bola. Ayun. So, since kahoy siya, hindi siya tumatalbog. And then, one time, yung mga kaibigan ko pumunta sa bahay para makipaglaro. And then, sabi nila, gusto ko ng, laro tayo yung bola. And then, one time, sabi ko, ako meron akong bola, which is proud ako kasi ginawa ng father ko yun. Pero, alam mo yun, ang sakit lang din sa part ko na nandun yung father ko. Tapos narinig niya sa mga kaibigan ko na hindi naman yan bola. So,
for me, as bata pa, hindi ko naiintindihan pa kung masakit ba sa end niya or ano yung nararamdaman niya. Pero yung nakita mo yung feelings niya or yung facial expression niya na parang nalungkot bigla. So, yun yung nakadurog din sa end ko. And sabi nga ni Kuya Marlon na, di ba, kapag hindi mo mabigay, sadudurog yung mismong kaloban mo. Kasi nga, gusto niya pero hindi mo mabigay. Parang yun. Ayun. So, Yeah, pero to compare that sa amin tatlo, since kami, bata pa lang kami, may anak na kami. Kasi ikaw, you have the time to prepare since wala ka pang anak na yun. So yun, at least, makakapag-ready ka. Kaso lang, yung sa part naman namin na medyo nag-edad kami and laki na rin sila ng konti, hindi mo siya ma-experience tuloy. Yun lang, may consent crossing talaga siya. yes. Pero the best thing doon is kayang-kaya mong ibigay yung bola na hindi na ibigay sa'yo talaga ng father mo. Ayan. And also, ano naman yung mga binabalance natin ngayon? So since father tayo, tapos may anak tayo, yung family natin, and then yung mismong work, paano natin siya nababalance? Ako honestly, right now, so far, nakapagalitan pa nga ako ng work-life and balance ng boss ko, si Sir JC, yung OM namin, and then yung campaign manager ko, si Zares. Kasi, napapansin nila minsan, nasa bahay na ako, may pag-enter mo yun niya, syempre makikita na yung gano'n. Oh, ba't may ginagawa ka pa rin dyan? Magpahinga ka na, tumigil ka na. And then, napapansin din kasi nung asawa ko na, oh, nakauwi ka na eh. Ano pang may ginagawa mo ganyan? So, right now, since, syempre, bago lang tayo sa managerial position mo, hindi ko pa siya kabisado talaga. Marami pang dapat malaman, marami pang challenges na dapat mapagdaanan. Pero yung pagdating sa bahay, syempre nandun pa rin yung kapag weekends, lalabas kayo, family time. Yung pag-uwi ko ng bahay, if wala na akong dapat gawin, nag-ML kami ng mga bata. Yan. Yun yung mga banding namin. Yun yung quality time. ML. ML. Tapos pag may gusto, yari ka lang kapag meron silang request, gusto ko to skid na to. Siyempre, patay. Transfer mo na yung BPI mo, pupunta Gcash, tapos padala mo sa kanya yung diamonds. Yun. Ganun yung currently yung nangyari ngayon. Which is, nakikita ko sir, yung mga post mo. Which is, ang ganda ng mga picture niyo, yung mismong banding niyo na mag-family. And, dun sa way na sa mismong trabaho. So, sabi mo nga, since bago pa lang dun sa part na mismong position mo ngayon. So, parang gano'n din ako sa part na nung bago ako naging trainer. So, parang nandun pa rin yung hindi mo alam kung magre-reply ka ba. Kasi, iba minsan, may magchat-chat. Meron po bang available na trainer? Meron po bang available na ganito? So, parang may Nasabay ka question na. sila. So, nandun din yung pagiging, hindi ko pa nakita dati yung work-life balance na tinatawag. Pero ngayon, syempre, as you grow older or habang tumatagal ka dito, is aware ka na kung paano mo i-manage yung mismong trabaho natin. Plus, dun sa mismong family. And ito po, out of nowhere, na question is, yung luha ba para lang sa nanay? Diba, every time na merong ganitong problema, si nanay umiyak. And then, the reason why natanong ko yun is, minsan, kailan ba tayo umiyak? Ano yung naging reason na umiyak tayo dahil hindi ba natin nakayanan yung ganitong problema? Ano yung mga reason na bakit umiyak ka para sa pamilya mo? Alam naman natin mga babae talagang maano sila pagdating sa damdamin nila. Talagang nasasabi nila agad. Yes. And they sometimes do it like unang-una sa pag-iyak. Pero para sa akin, mas masakit kapag tayong mga lalaki yung iyak. Kasi yun nga, sa pamilya, tayo yung tayo yung pinakaulo. Hindi ka man umiyak parang nalulusaw ka dahil yun nga, sabi mo sir, that's na hindi mo maibigay. Lalo na kung may mga sakit sila. Yung parang halos kunin na sila sa'yo, nasasabi mo na sana ako na lang. Nakakadurog sir.
alam ko, alam din ni Sir King yan. Si Sir, parang, alam ko yung napagdaanan niya, nakita niyo yung anak niya na halos butot balat na, injeksyonan sa ulo, sir. Masakit yun na gusto mo, ikaw na lang di ba? Parang mapuputulan ka rin ng hininga kapag nakikita mo yung anak na ganun So, yun po, sir, umiiyak din tayo. Hindi man talaga luha na, pero umiiyak tayo. Parang bilang lalaki kasi is, parang ang hirap na ikaw yung iyak, especially pag makikita ka ng mga family members. Kasi the more na ikaw yung iyak bilang sa lalaki. Ayan. So kahit pigilan mo, nandun pa rin yung part na gusto mong ilabas, gusto mong iyak kasi parang gumaan yung sarili mo. Pero pinipigilan mo yun dahil ayaw mong makita or ayaw mong ipakita sa family natin na nahihirapan ka din. Parang gano'n. How about sa'yo, Sir? Ako for me, it takes too much for a man to cry. Pero huli kong naalala umiyak ako nung tumama yung malit kong daliri doon. Pero kidding aside, okay lang na umiyak yung lalaki. Kasi pag umiyak ka, pagkatapos na mag-gaan sa Panginoon, yun lang sa akin. Ayan. And last question na po before tayo matapos. Kung magkaka-record tayo, or sabihin natin kung magka-record tayo, 10 years from now, ano yung gusto nyong sabihin sa mga anak nyo na possible is mapanood nila? Ang message ko lang para sa anak ko, if ever na makita niya o mapanood man niya, is sana dumating yung araw na kung ano yung estado ko ngayon is hindi lang siya hanggang dito. Tapos siya ng pag-aaral, yung gusto niya, mabili niya, hindi siya mahihirapan. Pagkaroon siya ng maayos na buhay, masayang pamilya, ganun. Tsaka yung healthy siya. Gusto ko lang is lahat ng goal niya sa buhay niya is matupad na. Nandito lang ako sa kanya. Sa akin, sir, that's simple lang naman. Kasi alam ko may kanya-kanya tayong paraan kung paano sakali magpatakbo ng pamilya o ng buhay natin. Sasabi ko lang sa kanila is gawin lang nila kung ano yung tama. Unang-una, siyempre, palakihin natin silang may takot sa Diyos. And then, basta may takot sila sa Diyos, alam nila kung ano magiging tama. Always trust in God. Always keep the faith. Yun lang po. Huwag maalis yung pagmamahal. If mapapanood nila ito after 10 years, Yes. sa tingin ko, titingin ako sa camera, no? Kasi mapapanood nyo to hindi ko kayang ipagmalaki ngayon na nakakapag-provide na ako sa inyo. Pero throughout the years, I've been trying to protect you. So, dumating man yung time na mawala na ako dito sa mundo, please don't forget na kayo ng mami ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na meron ako. Okay? Sana hindi niyo makakalimutan pagdating ng araw lahat ng bagay na pinilit kong ibigay para sa inyo. Because this is my sacrifice. I love you, my ladies. La chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara la chara.